yung pag parang na-over. Ano kaya? Doon. Yes. Okay mga ka-ride lang, welcome back to the channel. So this is Ride Lang Pag May Time. So magbibigay lang tayo ng konting feedback after almost 6 months na ginamit natin itong DJI Neo. So na-acquire natin to last November. First drone natin to, and hindi rin tayo magaling na piloto, and nagpa-practice pa tayo nun. So napaka-minimal pa ng mga binigay natin review nun. Up to now naman, continuous pa rin akong nag-aaral at nagpa-practice ng tamang pagpapalipad ng drone. Okay, so konting background na lang din. So main reason kung bakit ako na-convince na kumuha ng Neo. Kasi first is hindi talaga ako masyado sa drone. Actually, hindi naman sa hindi gusto, pero hindi siya akma dun sa ginagawa kong mga adventure, dahil nga masyadong maraming requisitos. After kung mag-join doon sa group sa Facebook ng DJI Neo, upon checking and getting some insights din sa mga gumamit na at nakabili, and at the same time, nag-check ako ng mga review sa YT, and mga foreign and local review, and doon ako na-convince ito yung akma at sakto para doon sa mga adventure ko. So, kung bakit ako na-convince actually na bumili ng first drone ko, na marami namang option, marami namang iba. Pero why DJI Neo? Unang-una, yung normal drone kasi, kung makita nyo, di ba, may mga tinutupi-tupi pa. So, mga kasi ng adventure ko, dahil mag-trail ako, o kaya magmo-motocamping kami kasi most of the motocamping na pinupunta namin talagang medyo bundok. At the same time, may mga river crossing, may mga so hassle na para hihinto, magbubulat-lat, mag-assemble. So talagang hindi naging option sa akin yung drone noon, kahit gusto ko siya. Pero nung lumabas tong si DJI Neo, nakita ko yung accessibility niya. Yun. As in, kahit ibulsa mo, lagay ko na sa tank bag, which is kung may mga nakapanood sa inyo ng mga iba kong adventure na na-post na gamit si Neo, is ganun siya ka-accessible talaga. Ganun siya kadaling gamitin, na hindi mo kailangan bumaba ng motor, bubuksan mo lang yung tank bag. Kasi normally, nilalagay ko siya sa tank bag. Kapag nagmo-motocamping kami o may mga adventure kami, sa tank bag ko siya nilalagay. So, talagang easy access. So, hindi ko kailangan bumaba ng motor, hihinto lang ako, hugutin ko siya, i-on ko, and then ipupwesto ko, then meron na akong videographer. So, kahit mag-isa lang ako, kahit dalawa lang kami ng wife ko, isang motor lang, wala akong kasama, hindi na nakakahiya pa na makikisuyo ko na kuhanan mo kami. Bro, kuhanan mo naman ako. Hindi na, kasi andito na nga yung aming official videographer, which is, yun yung isang pinagustuhan ko dito kay Neo. Isang factor yun kung bakit ako na-convince na kumuha ng drone. May mga factors na sinasabi regarding wind resistance, yung video quality. Hindi siya naging malaking factor sa akin para maging hesitant akong kunin siya, dahil hindi ko naman din planong gamitin to ng sobrang lakas ng hangin. Just to cover the area kung saan kami nagka-camp, ano yung pinupuntahan namin. At the same time, syempre, ginagamit ko din siya sa ibang mga events. Pero purely, para talaga sa mga adventure namin. So, yun yung isang factor, kaya gusto ko pa rin siya. And up to now, na almost 6 months na siyang ginagamit, super enjoy ko pa rin sa Neo. Yan. So, especially yung yung mga quick shots. So, napakalaking bagay. Biglaan lang, sayang. May magandang sunset, may magandang road kami dadaanan. Is talagang hugot lang, on,
Then, pili lang ako ng quick shots niya, and then, yun na, may footage na kami. So, yun yung isang malaking bagay na talagang nagpa-convince sa akin dito. At up to now, after 6 months, nai-enjoy ko pa rin siyang gamitin. Yung masasabi ko siguro medyo cons para kay DJ Neo is hindi naman ito tinago, nasa ano naman talaga is siyempre sobrang last na hangin, hindi na siya advisable. Area ako na na-testing sa kanya na medyo malakas talaga yung hangin, nakaka-survive naman, nakakatakot ka, nakakaba, pero yun nga, medyo yung footage mo kailangan mo nang i-adjust. So pag sa editing na, kasi talagang nagtitilt na siya ng sobra, kasi meron din siyang maximum na tool na gumagana pa yung EIS niya. Meron kasing EIS to, so okay pa siya. Pero meron na talaga siyang sobrang tilt na meron akong kuha na nakita ko na talagang makikita mo na pati yung kuha mo sa gilid niya. And then, itutuloy ko pa rin, dahil sayang naman yung lipad. Pero kasi pag i-edit mo na siya, makikita mo talaga tilted. So yung horizon niya, hindi pantay. So, dodoktorin mo pa yun. So yun, aside doon sa strong wind, kung i-compare siya doon sa mga ibang drone na medyo mas high-end kumpara kay Neo, is may konting yung video, pero still, dahil na sa software ko naman siya gagamitin, most of the time, naman, Facebook, and then sa YouTube, nasubukan ko na rin yung 4K niya, okay na rin. Hindi kasing ganda yung 4K na in-expect ng karamihan, lalo yung mga experts, yung mga pro. Pero for me, I'm still happy with the footages na nakukuha ni Neo. Most of the time ngayon, kung may ginagamit ko, 1080p na lang din. Kasi, okay naman okay din naman, satisfied naman din ako. Kasi, so far, entirely, happy ako dito kay Nyong. Okay, para quickness din dun sa mga gustong kumuha ng Neo at nagdadalawang isip, kasi ganun din naman ako before, bago ko siya nakuha, is, nag-research muna ako, nagtingin-tingin. Ngayon, bibigyan ako ng konting, siguro, tips. If ever ako kumuha kayo ng Neo. Ako kasi, medyo malasan loob ko palipad, pero at the same time, inaalam ko rin muna, nanonood muna ako ng mga nangyari dun sa mga iba, ano yung naging error, bakit nangyari yun. Siyempre, ibang usapin na kung factory defect or unit defect. Karamihan kasi ng mga nakita ko na may nag-post regarding error or flyaway or ano ng Neo is pilot error. So, yun yung mga pinag-aralan ko or check ko kung ano yung mga reason, babasa ako. And malaking bagay din naman na nagbibigay ng info yung mga ibang piloto na nakaranas ng ganung klaseng error kay Neo. So, from there, siyempre, naobserbahan ko ano yung mga do's and don'ts. And then at the same time, hindi rin lahat kasi nung update ni Neo, in-update ko. Pag may kulang, in-update ko, pero hanggat naging maganda yung mga lipad ko sa kanya at walang naging problema, hindi ko na siya in-update pa. Hindi ko na matandaan kung ano yung huling update nito, pero tatry kong i-screenshot kung ano yung pinakahuling update na ginamit ko sa kanya. Pero sa ngayon kasi hindi ko pa siya ina-update ulit sa bagong firmware niya kasi so far wala naman akong issue sa pagpapalipad sa kanya. Lately, bihira ko siyang gamitin sa cellphone. Yun. Hopefully, malinaw yung audio ko. Medyo wala siyang hangin dito sa area ko And isa pa palang tips is, if you're planning to get a DJI Neo, and if you have a budget, I suggest get the Flymore combo. Kasi isa yun sa naging regret ko nung nakuha ko siya. Nung kinuha ko kasi to, yung standard lang yung kinuha ko. Hindi nakalaw kasi sabi ko, pang ano lang naman pang cover lang ng konti sa mga trips namin, adventures namin. Pero in the long run, I think mga less than a month, is nabitin na ako dun sa cellphone. Kasi instead na matuto ako to control, medyo mas mahirap. For me, medyo mas nahirapan akong i-control using the cellphone. Ang nagadalan niya, every time na I'm using Neo, by the way, pinangalanan ko pala yung Neo ko as Nyong. So, meet Nyong. Ayun. So, kapag ginagamit ko kasi siya ng quick shot, may kita point na nakakonect ako sa phone para anything na may mangyari is may control pa rin ako sa kanya using the phone. Pero sometimes, dahil nga sa medyo mabilisan, may mga times na napapalipad ko siya
with the quick shot na walang cellphone. And sa awa ng Diyos, may once or twice na medyo na wala siya sa signal ng konti pero nakaka-recover naman. Meron na rin ako mga few, mga 3 or 4 na crashes kay Nyong. And isa yun sa isa kong kinaganda pa niya dahil stock at least matibay talaga. Regarding upgrade, kung mapapansin nyo, kulay-pula na yung props niya kasi nawalan ako ng choice. Kailangan ko siyang palitan dahil may isa akong flight na sumabit siya sa puno ng ng mangga, sa mga dahon-dahon. And then nung ma-recover ko siya, nung lumandin siya, may mga crack na yung props niya. So wala akong choice, I have to change ng bagong prop. Kaya siya iba na. Hindi siya sinadyang nagpalit ako, pero wala lang choice, kailangan ko magpalit. So technically, for 6 months na ginagamit ko siya, it's all stock. Wala akong in-upgrade or dinagdag na accessories kay Nyong. Maliban yung bumili ako ng RC dahil sabi ko mas maganda. Which is, yung sabi ko, kung makakakuha kayo ng FMC, mas maganda FMC na. Mas mapapabilis yung pagkatuto ninyo magpalipad. Dahil ako, medyo nagamay ko siya using the RC instead using yung phone. So, mas nagamay ko siya at medyo mas marami akong natutunan nung nagkaroon ako ng RC. And medyo napamahal pa ako ng doble. Hindi naman doble, pero mas mahal kumpara kung bumili ka ng FMC. Again, happy ako kay Nyong. So, message lang kayo kung may mga questions kayo. Well, ako, guys, disclaimer din, newbie ako kasi newbie. This is my first drone at wala rin akong experience using other drones. Practice, research, and tanong-tanong. And shoutout nga pa sa mga napagtatanungan natin dyan sa FB page ng DJI Neo Philippines, si Sir Rog, yun. Kung dapat kayo guys, tanong lang kayo dyan. Marami pa rin talagang willing na magturo at magbigay ng mga tricks and tips sa FB page niya sa DJI Neo Philippines. And hopefully, doon sa mga planong kumuha, medyo may naibigay akong kahit katiting na inputs regarding DJI Neo. Kung may question kayo, post lang kayo dyan or message lang ako sa page natin, sa Ride Lang Pag May Time, sa Facebook page, and sa YT, same lang din, Ride Lang Pag May Time. So, kung kaya natin sagutin, hindi tayo technical, hindi tayo expert dito. So, based on experience ng lahat, yun, pwede ko may sagot sa inyo. Okay. Thank you guys.